Energy sa umaga, Bangga! Bago na harapin ang buong angas ng bagong umaga, huwag kalimutang magbaon ng pasensya, kabaitan at dasal. Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Ito na ang iyong morning body, Energy sa umaga! DJ Lindsay at DJ Jimbo, Energy sa umaga! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rona. DJ Lindsay, nung una kong nahuli ang asawa ko na may tinatago, pakiramdam ko doon na natapos ang mundo ko. Hindi naman ibang babae ang una kong nadiskubre. Ang napansin ko lang noon, bigla na lang niyang nilagyan ng password ang Telegram niya, kahit dati naman ay open lang yun. Sa ibang tao, baka maliit na bagay lamang po ito. Pero sa isang taong minsan ang nasaktan at niloko, alam mong minsan, sa maliliit na pagbabago, doon nagsisimula ang mas malalaking sikreto. Hindi rin kasi yon ang unang beses na nasira ang tiwala ko sa kanya, DJ Lindsay. More than a year ago, nabuksan ko ang isa pa niyang account at doon ko nalaman na ilang beses pala siyang nakikipag-chat sa iba't ibang babae online. Hindi lang yon casual conversations. May mga usapan na umaabot pa sa pagpaplanong magkikita sila. The hardest part was discovering that there was one time na nasa isang hotel na pala siya at naghihintay na lamang kung sisipot ang kausap niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Parang lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa marriage namin, bigla na lang gumuho sa harap ko. Sobra naman siyang nagsisi pagkatapos kong malaman ang lahat. Umiiyak siyang humihingi ng tawad. At paulit-ulit na sinabing nadala lang daw siya ng curiosity at impulsive decisions niya. He promised that it would never happen again and begged me to give him another chance. At dahil mahal na mahal ko siya, DJ Lindsay, may pamilya kaming binubuo, pinili kong magpatawad. Hindi naging madali ang desisyong yun. Pero naniwala akong baka deserve din naman niyang mabigyan ng pagkakataong patunayan na kaya niyang magbago. To be fair, nakita ko rin naman ang effort niya after everything that's happened. Mas present na siya sa bahay, mas involved sa mga anak namin, at wala na akong nakikitang obvious na dahilan para magduda. Unti-unti ko na rin tinigil ang pag-check ng cellphone niya dahil napagod na akong mabuhay na parang detective araw-araw. I didn't want to spend every single day looking for proof
that my marriage was falling apart once again. Gusto ko ring bigyan ng chance ang sarili kong makapag-heal. Pero, nitong mga nakaraang araw, may isang bagay na muling gumulo sa isip ko. Habang nagcha-charge ang phone niya at nasa labas siya ng bahay, hindi ko alam kung bakit bigla akong naisipang silipin ang telepono. Wala naman talaga akong balak maghanap ng messages o may hulihin. Gusto ko lang sanang i-confirm sa sarili ko na okay na talaga ang lahat. Doon ko napansin na isa na naman niyang messaging app ang may passcode na naman. At DJ Lindsay, doon bumalik na naman lahat ng matagal ko ng pilit na iniiwan sa nakaraan. Bumalik yung kaba, overthinking, at yung pakiramdam na baka may hindi na naman ako nalalaman. Hindi ko alam, siguro meron namang tamang explanation doon. Baka gusto lang talaga niyang magkaroon ng privacy. Pero dahil sa history namin, nahihirapan akong isipin na simpleng coincidence lamang yon. Kapag minsan ka na kasing nasaktan sa parehong paraan, ang hirap pigilan ng isip na bumalik sa pinakamasamang posibilidad. Since then, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung mas mabuti bang sabihin ko agad sa kanya na napansin kong nilagyan na naman niya ng password ang app na yon. O baka naman dapat manahimik muna ako. Natatakot ako na baka kapag nagtanong ako, sabihin niyang wala pa rin akong tiwala sa kanya. Kahit ginagawa naman daw niya ang lahat para maibalik yon. Pero natatakot din ako, DJ Lindsay. Kasi baka habang pinipilit kong maging kalmado at magtiwala, baka may mga bagay na naman na mangyari nang hindi ko nalalaman. Ayoko na pong bumalik sa dating bersyon ng sarili ko. Yung halos gabi-gabi akong umiiyak habang naghihintay kung ano na naman ang susunod kong madidiskubre. Ayoko na ring mabuhay na bawat notification na bawat maliit na pagbabago ay automatic nagtitrigger ng panic at takot sa akin. I promised myself before that if something ever happened again na makakasira ng tiwala ko, mas pipiliin ko na lang ang sarili ko at ang mga anak ko, DJ Lindsay, kesa sa kumapit pa sa relasyong ito. Pero ngayon, hindi ko na talaga alam kung ano bang dapat kong paniwalaan. Is this a genuine warning sign that I shouldn't ignore? O baka naman trauma lamang ito, making me question something that could be completely innocent. Baka wala lang yun. Kaya gusto ko sanang marinig ang perspective ng mga taong dumaan na rin sa ganitong sitwasyon. Kung kayo po ang nasa lugar ko, kakausapin niyo ba agad yung asawa niyo? O baka naman kailangan hintayin niyo munang magkaroon ng malinaw na ebidensya bago tayo magtanong. Napakahirap po ng kinatatayuan ko ngayon, DJ Lindsay, kaya sana po
matulungan ninyo ako. Muli, ako po si Rona. Di ko